Magiging dependent na po siya dito sa ganitong gamot. Kumbaga, pag nakapanganak na siya ngayon, yan po yung ari niya yan. Titignan natin after 3 days. Tapos gagamit din po tayo ng needle na 1.2. Ang gauge niya is 18. Mga nasa 2.5 lang siguro to, or basta yung dosage to is dapat nasa 3. Ayan, pakita ko lang din yung bote ng Gonadin. Hello, what's up guys? For today's video, bali mag-i-inject nga po pala tayo ng ating gilt, yung isang ating magiging inahin, dahil matagal po siyang maglandi. So, 7 to 8 months na po siya ngayon. Susubukan po natin na gamitin yung gamot na pampalandi. Ito nga po pala yung ating gagamitin, no? Gagamit po tayo dito ng Gonadin 250. Injectable solution. Ayan po. I-inject po natin sa kanyang leeg. Bali, ang dosage po nito is, kung di ako nagkakamali, 2.5 or 3 ml to. Ayan, meron din kasi akong nagamit dati na Gonadin 300 naman siya. Yun yung 3 ml. Ito hindi ko lang sure kung 2.5 ml ito or 3 ml din. Ayan, 250. So nabili ko din po pala ito ng 250 pesos sa mga agri supplies. Ayan. Ito po, gagamitin po natin siya para mag-trigger yung kanyang paglalandi. So once na na-inject po natin to, sa ika 3 days palalagpasin po muna natin yon. Sa ika 18 to 21 days po tayo mag-i-EI nun. Bali, may disadvantage nga din po pala itong paggamit ng Gonadin, no? Sa research ko, once na gumamit na po kayo ng ganito, hindi po yung natural na paglalandi yung nangyari, kundi yung ganito, yung pipilitin mo siyang maglandi. Magiging dependent na po siya dito sa ganitong gamot. Kumbaga, pag nakapanganak na siya ngayon, siseparate mo na yung kanyang mga biik. Sa susunod na paglalandi po, kailangan nyo na naman pong gumamit ng ganito. Swerte na lang po kung nag-natural heat po yung inyong baboy, no? Pero yun yung pagkakaalam ko sa mga na-research ko. Once na gumamit po kayo ng Gonadin, magiging dependent na po siya dito. Dito na po siya didepende sa kanyang paglalandi. Sinubukan nga din po pala natin bumili ng isang bote ng similya ng mga barako. Ayan, worth 450. Nung una pinapaamoy ko pa yan sa ilong nila pa konti-konti araw-araw. Pero talagang halos ayaw din. Parang silent heater po. Common po yan sa mga gilt, no? Pag first time, medyo silent heater po yan sila. Nope. So tara, samahan nyo na po kami at inject na natin sa kanya to. Gagamit nga po pala tayo dito ng syringe na 10 ml. Ayan, yung natin, pinaka heavy duty natin. Tapos gagamit din po tayo ng needle na 1.2. Ang gauge niya is 18. Nope. Ayan, pakita ko lang din yung bote ng Gonadin. Ayan. Gonadin. Sabi niya, shake before using. Shake po muna natin. Higit. So yung dating nagamit ko na po na ganito, hindi po siya ganito, no? Pure na bote po siya. Puputulin mo yung ulo niya. Glass. Gonadin 300 naman po yun. Siguro mas matapang po. Subukan natin to kung ilang ml. Mga nasa 2.5 lang siguro to. Or basta yung dosage to is dapat nasa 3 ml. Ayan. Pipilitin po na ito po. Kunin nyo po lahat, no? Bali itong isang bote na to, isang dosage po lahat to. Kakarga po natin lahat sa kanya to. Ayan, so wala na. Ito. Ito po, hindi po pwede to sa tao, no? Nope. Kasi kusa pong naglalandi yung tao.
Ayan, nasa 2.5 ml na po siya. Ayan, 250 kasi. So tara. Bigyan natin ng konting pagkain para madaling injikan yung leg na. Oh no! Okay. So, ganun lang po kadali. Once na na-inject na po natin yan, dapat daily tinitignan po natin yung kanyang ari kung may mga pagbabago na. Ito po yung una nating nabili na patining size kay Pastor. Tapos ito po is maglalandi na din po itong mga to, no? By February sila ma-AI. Pati yun. Mauuna po talagang mga anak to. Pero parang magsasabay po silang lahat eh. Ayan. Ganyan po yung ari niyan. Titignan natin after 3 days. They're nice. Thursday. Babies. That's it for today's video. Keep on watching and subscribe.